Isang swipe, isang simpleng hi, at 3 buwang tamis ng panliligaw sa likod ng screen. Akala ni Jane bituin, nakatagpo na siya ng lalaking nakatadhana para sa kanya. Pero hindi niya alam, ang lalaking pangarap niya sa internet ay ang magiging pinakamalaking bangungot ng buhay niya. Ito ang kwento kung paano ang isang gabi ng pagtitiwala ay humantong sa isang karumal-dumal na krimen at kung paano ang isang nawasak na dalaga ay bumangon mula sa matinding depresyon upang ipasok sa rehas ang mga demonyong sumira sa kanya. Noong Setyembre 15, 2022, ang 21 years old na si Jane, isang third-year nursing student, ay nag-download ng isang sikat na dating app. Simple lang ang buhay ni Jane. Bahay, eskwelahan at simbahan. Dito niya nakilala ang isang 24 years old na nagpakilalang si Mark Casilag. Gwapo, maalaga at tila perpekto. 3 buwan silang nag-uusap araw at gabi. Bawat problema ang idaan ni Jane, naroon si Mark para makinig. Hanggang sa dumating ang gabi ng Desyembre 10, 2022. Kita naman tayo. 3 months na rin tayong magka-chat. Magsa-celebrate lang tayo ng monthsary natin. Ganyan ang pakiusap ni Mark. Dahil sa buong pagtitiwala, pumayag si Jane. Nagkita sila sa isang kilalang mall sa Cubao, ganap ng alas 7 ng gabi. Sa mga unang oras ng kanilang pagkikita, naging napaka-sweet at napakalambing ng ipinakitang asal ni Mark. Bumili sila ng pagkain, nagkwentuhan tungkol sa kanilang mga pangarap sa buhay at ipinaramdam niya kay Jane. Naligtas siya sa kanyang piling. Para kay Jane, ang gabing iyon ang katuparan ng 3 buwang paghihintay at pakikipag-usap sa lalaking akala niya ay magtatanggol at magmamahal sa kanya ng tapat. Walang anumang bakas ng panganib o kapahamakan na makikita sa mga ngiti at kilos ni Mark. Ngunit ang lahat ng ito ay isang maingat na planadong pagpapanggap lamang. Habang masayang kumakain at tumatawa si Jane, patagong nagpapadala na pala ng mga mensahe si Mark sa kanyang mga kasabwat upang ihanda ang bitag na kakatapos lamang nilang ilatag. Ang bawat salita, bawat pag-alala at bawat paghawak sa kamay ni Jane ay pawang mga kasinungalingan na idinisenyo upang makuha ang buong kumpiyansa ng dalaga. Matapos ang kanilang hapunan, nagsimula ng gumalaw ang madilim na plano ng sospek. Dahan-dahang inilipat ni Mark ang pag-uusap tungkol sa isang bagay na tila napakasimple at walang anumang dumi. Dito na pumasok ang bitag na magbabago sa buhay ni Jane magpakailanman. Sa mga sandaling iyon, ang kawalang malay ng isang mabait na estudyante ay pumasok sa isang patibong na inihanda ng isang grupo ng mga taong walang pagpapahalaga sa buhay at karangalan ng iba. Ang gabi na dapat sana ay punong-puno ng saya at romantikong alaala ay dahan-dahang nag-ibang anyo tungo sa isang napakadilim na bangungot na mag-iiwan ng malalim na sugat. Pagkatapos kumain, sinabi ni Mark na may naiwan siyang gamit sa inupahan niyang budget hotel room. Malapit sa kalsada at nakiusap na samahan muna siya saglit. Wala namang hinala si Jane. Ganap na alas 9:30 ng gabi, pumasok sila sa kwarto 304. Ngunit pagkabukas pa lamang ng pinto, naramdaman na agad ni Jane ang malamig na pawis sa kanyang noo. Ang kwarto ay madilim at sa gilid ng kama ay may 3 pang ibang lalaki na naghihintay. Bago pa man makatakbo si Jane pabalik sa pinto, mabilis na isinara ni Mark ang kwarto at nilak ito. Napalibutan si Jane ng 4 na kalalakihan, mga edad 22 hanggang 22 years old. Nagmakaawa si Jane, umiyak, sumigaw, pero walang nakarinig sa kanya. Sa loob ng halos 3 oras, ang dalaga ay naging biktima ng isang brutal na gang rape. Ang 3 lalaking naghihintay sa loob ng madilim na silid ay nakilala sa mga pangalang Rodelio Di Magiba, Gardo Valderrama at Avelino Pagsanghan. Ang 3 ito, kasama si Mark Casilag,
ay matagal nang magkakasabwat sa mga iligal na gawain at nakagawi ang mambiktima ng mga kababaihang natatagpuan nila sa mga dating application. Sa loob ng 3 oras na iyon, walang naawa sa mga pagmamakaawa ni Jane. Kahit na lumuluhod at umiiyak ang dalaga, patuloy pa rin ang apat sa kanilang karumal-dumal na ginagawa. Puno ng takot at panginginig ang buong katawan ni Jane bituin habang hinahawakan siya ng mahigpit ni Rodelio at Gardo upang hindi siya makapalag. Samantala, sina Mark at Avelino naman ang nagpalitan sa paggawa ng kasamaan sa walang kalaban-labang biktima. Bawat sigaw ng saklolo ni Jane ay tinatakpan ng basahan o kaya sinasakal siya upang patahimikin. Ang kwartong iyon ay naging isang impyerno sa lupa para sa isang pangarap lamang ay magkaroon ng mabuting kaibigan at pag-ibig. Habang nagaganap ang brutal na krimen, nangingibabaw sa buong silid ang tawa at panunuya ng apat na sospek. Pinagtawanan pa ni Rodelio at Avelino ang pag-iyak ng dalaga, habang si Gardo naman ay nagbantay sa pintuan upang tiyaking walang sino mang makakarinig o makakapasok mula sa labas. Walang kaawa-awa ang ginawa ng apat na lalaki sa isang pangarap lamang ay makatapos ng pag-aaral sa larangan ng nursing. Ang bawat minuto sa loob ng silid na iyon ay tila isang walang katapusang taon ng paghihirap para kay Jane. Nawalan siya ng lakas na lumaban dahil sa matinding pisikal na pananakit at takot na baka tuluyan siyang kitilin ng grupo. Sa mga sandaling iyon, ang kanyang pananampalataya at pag-asa ay tila tuluyang nadurog habang hawak ng apat na demonyo ang kanyang buhay at karangalan sa loob ng saradong silid. Madaling araw ng Disyembre 11, 2022, iniwan si Jane na mag-isa sa kwarto na sugatan, drain at nawalan ng bait sa mundo. Umuwi siya sa kanilang bahay na tila isang buhay na bangkay. Sa mga sumunod na buwan, mula Enero hanggang Marso 2023, pumasok si Jane sa pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Nagkaroon siya ng severe clinical depression. Tumigil siya sa pag-aaral, ayaw na lumabas ng kwarto, at maraming beses nagtangkang kitli ng sariling buhay dahil sa labis na trauma at hiya. Akala ng mga demonyong gumawa noon kay Jane na nahimik na siya. Akala nila tuluyan na nilang napatay ang espiritu ng dalaga. Pero nagkamali sila. Ang trauma na iniwan ni Mark, Rodelio, Gardo at Avelino ay naging isang mabigat na kadena na pumigil kay Jane upang mabuhay ng normal. Sa bawat pagpikit ng kanyang mga mata, muling bumabalik ang mga mukha ng apat na lalaki. Ang mga boses ni Mark at Rodelio ay patuloy na nagre-replay sa kanyang isip na nagdudulot ng matinding panginginig at pag-iyak sa gitna ng gabi. Ang kanyang pamilya ay labis na nag-alala dahil sa dating masiyahin at masipag na estudyante ay tuluyan ng nawalan ng sigla sa buhay. Hindi na kumakain ng maayos si Jane at madalas na nakatitig lamang sa pader ng kanyang silid. Ang kanyang ina na si Elena at ang kanyang amang si Tomas ay walang kapagurang nagbantay sa kanya upang tiyakin na hindi niya itutuloy ang pagtatangkang wakasan ng sariling buhay. Bawat kutsara at matutulis na bagay sa kanilang bahay ay itinago ni na Elena at Tomas upang protektahan ang kanilang anak mula sa sarili nitong matinding dalamhati at galit. Sa loob ng 3 buwan, ang bahay ng pamilya Bituin ay naging saksi sa tahimik na pagdurusa ng isang biktima. Si Jane ay halos ayaw ng hawakan ng kahit anong smartphone o lumapit sa anumang computer dahil sa matinding takot sa internet. Ang pangalang Mark ay naging isang simbolo na matinding takot para sa buong tahanan. Ngunit sa kabila ng napakadilim na ulap na pumapalibot sa buhay ng dalaga, ang pagmamahal ng kanyang pamilya ay hindi malagmaliw. Hindi siya pinabayaan ni na Elena at Tomas. Araw-araw silang nanalangin at naghanap ng paraan upang muling maibalik ang liwanag sa buhay ng kanilang anak. Ang pamilya ang naging natatanging sandigan na pumipigil kay Jane, na tuluyang lumubog sa malalim na balon ng depresyon at kawalan ng pag-asa. Noong Abril 18, 2023, sa tulong ng kanyang pamilya at psychologist,
may nagbago sa loob ni Jane. Na-realize niya, hindi ko kasalanan ng nangyari. Bakit ako ang nagtatago samantalang ang mga salarin ay malayo naglalakad sa labas? Puno ng tapang na pumunta si Jane sa PNP Women and Children Protection Center o WCPC. Kahit masakit balikan, inipon ni Jane ang lahat ng resibo, ang 3 buwan chat logs nila ni Mark, ang digital footprint ng dating app, at ang eksaktong oras at resibo ng hotel. Gumawa ng entrapment operation ng mga otoridad. Noong Mayo 22, 2023, gamit ang panibagong paitaas na profile na ginawa ng pulisya para muling ma-entrap ang grupo, matagumpay na naaresto si Mark at ang 3 nitong kasabwat sa parehong lungsod. Ang naging susi sa mabilis na pag-usad ng kaso ay ang matalinong pag-iingat ni Jane sa mga ebidensya. Kahit na nasa gitna siya ng matinding depresyon noong mga nakaraang buwan, hindi niya binura ang mga lumang usapan nila ni Mark sa kanyang telepono. Nandoon pa rin ang mga screen capture ng mga mensahe, ang profile picture ni Mark, at ang mga patunay ng kanilang mga tawag bago ang gabi ng krimen. Pinangunahan ni Police Captain Severino Malabanan ng PNP-WCPC ang investigasyon. Agad na kinilala ni Captain Severino ang kahalagahan ng mga digital evidence na dinala ni Jane. Sa tulong ng Cybercrime Division, natukoy nila ang totoong pagkakakilanlan ni Mark pati na rin ang huling kinaroroonan ng kanyang mga kasabwat na sina Rodelio Dimagiba, Gardo Valderrama at Avelino Pagsanghan. Natuklasan ng mga pulis na ang grupo ay patuloy pa rin gumagamit ng parehong paraan upang mambiktima ng iba pang kababaihan sa Metro Manila. Dahil dito, nagpadala ng isang undercover female police officer, si Captain Severino, na nagpanggap bilang isang interesadong babae sa dating app. Pagkalipas ng ilang araw na pakikipag-chat, kumagat si Mark sa patibong at nakipagkita sa isang kilalang kainan sa Quezon City. Nang dumating si Mark kasama sina Rodelio, Gardo at Avelino upang muling mambiktima, mabilis silang pinalibutan ng mga nakatagong tauhan ni Captain Severino. Hindi na nakapalag ang 4 na sospek nang ireporma sa kanila ang kanilang mga karapatan at pilit na pinaglagyan ng pusa o piring sa mga kamay. Ang gabi ng Mayo 22, 2023 ay naging simula ng pagbagsak ng 4 na salarin na nag-akalang hindi na sila maihahabla kailanman. Pumasok ang kaso sa larangan ng hustisya kung saan kailangan harapin ni Jane ang kanyang mga kinakatakutang mambibiktima sa loob mismo ng bulwagan ng katarungan. Ang pagsubok sa korte ay hindi naging madali para sa dalaga. Bawat pagdinig ay nangangailangan ng muling pag-alala sa pinakamadali na 3 oras ng kanyang buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nag-iisa at takot si Jane. Bit-bit niya ang lakas ng kanyang pamilya at ang suporta ng pampublikong taga-usig na si Prosecutor Bienvenido Katakutan. Sa loob ng Regional Trial Court Branch 88 sa lungsod ng Quezon, pilit na itinanggi ni Mark Casilag, Rodelio Dimagiba, Gardo Valderrama at Avelino Pagsanghan ang mga paratang laban sa kanila. Kumuha sila ng mga abogadong subok na sa pagtatanggol upang baluktutin ang katotohanan. Sinubukan ng kampo ng depensa na sirain ang kredibilidad ni Jane Bituin sa pamamagitan ng pagpapalabas na pumayag ang dalaga sa lahat na nangyari dahil sa pagnanais nitong makipagkita kay Mark. Ngunit hindi natibag na mga maling pananalita ang katotohanan. Si Prosecutor Bienvenido ay nagpresenta ng mga matitibay na ebidensya sa tulong ng mga forensic expert at medico-legal report na nagpapatunay ng mga sugat at pasa na nakuha ni Jane noong gabi ng krimen. Bukod dito, ang mga ipresentang digital chat log sa pagitan ni Jane Bituin at Mark Casilag ay malinaw na nagpakita na mayroong panlilinlang at hindi alam ng dalaga na may 3 pang ibang lalaki na naghihintay sa silid 304. Sumaksi rin sa korte si Dr. Flordelisa Magpantay, ang psychiatrist na nag-alaga kay Jane noong siya ay nasa gitna ng matinding depresyon. Ipinaliwanag ni Dr. Flordelisa sa presiding judge na si Presiding Judge Lopez Salcedo ang matinding psychological damage na natamo ng biktima dahil sa ginawa ni Mark Casilag, Rodelio Dimagiba, Gardo Valderrama at Avelino Pagsanghan.
Ang testimonya ng doktor ay lalo nagpatibay sa katotohanan ng isang malagim na krimen ang naganap at hindi ito isang simpleng pagkakasundo ng mga adult. Tinitigan ni Jane bituin ng diretsyo sa mga mata ang apat na akusado habang nagbibigay siya ng kanyang salaysay sa witness stand. Wala nang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Tanging ang matinding hangarin na makamit ang katarungan at maipakulong ang mga taong sumira sa kanyang katahimikan. Ang lakas ng loob na ipinakita ng dalaga sa harap ng hukuman ay nag-iwan na malalim na impresyon kay Judge Lope at sa lahat ng taong nakasaksi sa pagdinig ng kaso. Noong Nobyembre 2024, pagkaraan ng higit isang taong laban sa korte, iginawad ng RTC Branch 88 sa ilalim ni Presiding Judge Lope ang sentensyang reclusion perpetua o habang buhay na pagkabilanggo para sa apat na akusado na sina Mark, Rodelio, Gardo at Avelino ng walang parol. Inutusan din ng korte ang apat na magbayad ng milyon-milyong piso bilang civil indemnity at damages para sa matinding pait at dusa na idinulot nila kay Jane. Nang basahin ni Judge Lope ang hatol, napaiyak sa galak at kaginhawahan sina Elena at Tomas. Ang apat na akusado ay mabilis na inilabas ng mga pulis patungo sa pambansang bilangguan upang doon pagdusahan ang kanilang mga kasalanan habang buhay. Ang kwento ni Jane ay hindi lang kwento ng isang karumal-dumal na krimen. Ito ay kwento ng tagumpay ng isang survivor. Ipinakita niya na ang takot ay pwedeng gawing lakas para sa katarungan. Mula sa isang nawasak na dalaga na nagtangkang kitli ng sariling buhay sa loob ng 3 buwan, si Jane ay muling bumangon upang maging simbolo ng pag-asa para sa lahat ng mga biktima ng pang-aabuso na natatakot magsalita at lumaban. Sa kasalukuyan, nagpatuloy si Jane sa kanyang pag-aaral sa larangan ng nursing at actively na nagbibigay ng mga payo at tulong sa mga organisasyong nagtatanggol sa karapatan ng mga kababaihan at laban sa online sexual exploitation. Ang kanyang kwento ay nag-iwan na napakahalagang aral sa ating lipunan, na ang dilim ay kailanman hindi mananalo laban sa liwanag kung mayroong lakas ng loob na lumaban at magsalita. Maging maingat sa mga nakakausap online. Huwag agad magtitiwala sa mga taong nakikilala lamang sa likod ng mga screen at siguraduhin palaging may nakakaalam ng inyong kinaroroonan tuwing makikipagkita sa ibang tao. At para sa sino man dumaan sa kaparehong pagsubok, hindi ka nag-iisa at may pag-asa sa paglaban. I-share ang kwentong ito para maging babala sa iba. Mag-subscribe para sa higit pang mga totoong kwento ng katarungan. Ako, si Tagalog Crime Diaries. Hanggang sa muli.